Sa loob ng tent, gumagamit si Sasha ng pandikit para gamutin ang maraming sugat sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas at makikitang nakasabit ang tent sa gilid ng isang bundok sa Norway. Pagkagising ng kanyang kasintahang si Tommy, hiniling niya rito na ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran. Patuloy na umakyat ang magkasintahan sa bundok ng may mahusay na kasanayan na nagpapatunay na matagal na nilang ginagawa ito. Huminto lamang sila para magmeryenda o sumigaw sa tuwa, bagamat may paminsan-minsang paghahalikan din. Ilang sandali pa, habang malapit na silang makarating sa tuktok, dumulas si Sasha. Pinipigilan siya ng mga lubid na mahulog, ngunit labis na nadismaya si Sasha dahil palagi siyang nabibigo sa parehong lugar. Sinabihan siya ni Tommy na dahan-dahan lang, ngunit sinubukan pa ni Sasha ng ilang beses at paulit-ulit na nabigo. Nang mapansin na dumidilim ang langit, kinumbinsi siya ni Tommy na huminto at subukan muli kinabukasan. Sa loob ng tent, inamin ni Tommy na wala na siyang gaanong natitirang oras at nag-aalala siya sa kawalang ingat ni Sasha. Iniisip niya na sa kalaunan ay mauubos ang swerte at binanggit na iyon ang sinasabi ng kanyang lucky compass, ngunit tinabig ito ni Sasha sa kanyang mga kamay. Mapaglaro rin niyang sinuntok ang likod nito nang sabihin nitong masakit. Sa huli, nagkasundo silang umalis at bumalik pagkatapos humupa ang bagyo. Maraming debris ang nahuhulog dahil sa hangin, kaya kinailangan nilang manatili malapit sa pader at yumuko. Sinabi ni Tommy na dapat silang magpahinga sa nakaungos na bato, kaya nauna si Sasha na bumaba. Biglang nahulog ang mas malalaking bato at ang isa ay tumama kay Tommy, dahilan para matumba siya at mauntog ang ulo. Nawalan siya ng malay sa dulo ng lubid at kinailangan itong hawakan ni Sasha para hindi rin siya mahulog. Sinigawan niya ito ngunit hindi nagising at ang bigat nito ang dahilan upang dumulas din siya. Para mabuhay, walang ibang pagpipilian si Sasha kundi bitawan si Tommy. Mahigpit siyang pumapit sa gilid at umiyak habang pinapanood ng kanyang kasintahan na bumabagsak at namatay. Pagkalipas ng 5 buwan sa Australia, nagmamaneho si Sasha sa disyerto at natuklasan niyang nawalan ng signal ang kanyang GPS, kaya ginamit niya ang compass ni Tommy para mahanap ang tamang daan. Nang sumapit ang gabi, nagkampo siya malapit sa isang bangin at naalala ang lahat ng itinuro sa kanya ni Tommy habang tinatangay ng kalungkutan. Kinabukasan, dumating si Sasha sa Wandering National Park. Huminto siya sa reception para tingnan ng ilang brochure at pinayuhan siya ng ranger na huwag pumunta ng mag-isa dahil may mga nawawalang tao sa lugar. Gusto pa rin niyang pumunta, kaya pinirmahan niya ang mga kinakailangang papeles. Pagkatapos, pumunta siya sa grocery store para bumili ng mga supply, ngunit may 2 hunter na patuloy na nanggugulo sa kanya. Sinubukan niyang baliwalain ang mga ito, ngunit mapilit ang mga lalaki at kinorner siya sa counter. Nang mapansin ito, ipinagtanggol siya ni Ben at umalis ang 2 hunter. Bilang pasasalamat, binili ni Sasha ang beef jerky na ibinebenta niya. Sa parking lot, napansin ni Sasha na hindi pa rin gumagana ang kanyang GPS, kaya tinanong niya si Ben kung paano makarating sa Grand Alneros. Ibinigay ni Ben sa kanya ang mga direksyon na hinihingi niya, ngunit sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa Blackstone Bay na sa kanyang palagay ay mas magandang lugar. Binalaan niya siya na maaaring maging medyo matindi ang lugar, ngunit tiniyak sa kanya ni Sasha na kaya niya ito at umalis nang hindi siya pinapatapos magsalita. Pagkatapos ng maraming oras na pagmamaneho, huminto si Sasha sa tabi ng isang lawa para magpalipas ng gabi. Bigla, may 2 pang sasakyan na huminto sa malapit at nainis si Sasha nang makita muli ang mga hunter. Patuloy ang pagtahol sa kanya ng kanilang aso habang hawak ng mga lalaki ang mga usang kanilang pinatay. Kinuha ni Sasha ang kanyang mga gamit at sumakay sa kanyang sasakyan bago kumatok ang isang lalaki sa kanyang bintana. Hindi niya ito pinansin hanggang sa umalis ito. Mabuti na lang at umalis ang mga lalaki sa kalagitnaan ng gabi at nakatulog siya ng mapayapa. Kinabukasan, sumakay si Sasha sa kanyang kayak at nagsagwan sa mabilis na agos. Ilang beses siyang niyanig ng agos, ngunit magaling siya rito at nagpatuloy ng walang anumang problema. Nang makakita siya ng talon, inihagis niya ang kayak at pagkatapos ay tumalon sa lawa. Habang nagpapatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran, nabalisa siya nang makita ang mga larawan at iba pang gamit ng mga nawawalang camper na nakasabit sa mga puno. Nang magtayo siya ng kampo para sa gabi, isinabit niya sa sanga ang kanyang mga gamit upang matuyo ang mga ito at kumain ng ilan sa beef jerky. Kinabukasan, natuklasan ni Sasha na wala na ang kanyang mga gamit. Pagbalik niya sa kanyang tent, nagulat siya sa isang ahas. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagkayak at nakakita ng isang bangkang inabandona malapit sa daanan, kaya nagpa siya siyang mag-imbestiga. Sa gitna ng mga puno, may isang maliit na kampo at si Ben, na tuwang-tuwa nang makita siya. Ipinaliwanag ni Sasha na nawala ang lahat ng kanyang mga gamit, kasama na ang kanyang pagkain at telepono. Kaya, sinisi ni Ben ang mga wombat at ibinahagi ang kanyang pagkain. Habang mayroon silang ilang isda, tinanong ni Sasha kung bakit pinangalanan ni Ben ang kanyang jerk beef na Genos. Ipinaliwanag ni Ben na pangalan niyo ng kanyang ina at mabilis na binago ang usapan. Ipinakita niya na nangongolekta siya ng tubig mula sa mga puno at ibinahagi rin ito sa kanya. Patuloy na nagtatanong si Sasha, kaya ipinaliwanag ni Ben na siya ay nagmula sa Britain at pumupunta siya rito nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Dinala siya ng kanyang ina rito noong bata pa siya at nagustuhan niya rito. Nang sabihin sa kanya ni Sasha na mas gusto niya ang pagkayak sa ilog dahil tapos na siya sa mga bundok, hinulaan niya na dahil ito sa paghihiwalay. Itinanggi niya ito ngunit hindi na ipinaliwanag.
Pagkatapos ay ikinwento sa kanya ni Sasha ang tungkol sa pangalawang engkwentro niya sa mga hunter, at sinabi ni Ben na kumilos siya ng napakagaling. Lumalabas na pumunta siya sa campsite dahil akala niya ay kailangan niyang tulungan ng babaeng nag-iisa, ngunit hindi naman pala siya kailangan nito. Iniisip niya na espesyal ang babae, tulad ng kanyang ina. Halatang natakot siya dito, kaya sinubukan ni Sasha na umalis, ngunit hinarang siya ni Ben, at napansin niya ang bracelet nito sa kanyang kamay. Inamin ni Ben na kinuha niya ang mga gamit ni Sasha at inilabas ang bag nito mula sa kanyang tent. Kinuha rin niya ang kanyang pana at isang speaker, kung saan nagsimula siyang magpatugtog ng musika. Ipinaliwanag niya na na-restock na niya ang lahat ng kanyang mahalagang gamit, ngunit itinago niya ang kanyang telepono. Ngayon ay mayroon siyang pagkakataon hanggang sa matapos ang kanta para makalayo hanggat maaari. Habang sumasayaw si Ben, nagsimulang tumakbo si Sasha hanggang kaya niya. Nakarating siya sa ilog at mabilis na sumakay sa kanyang kayak para magsimulang magsagwan. Nang matapos ang kanta, nagsimula na rin kumilos si Ben, binabantayan si Sasha sa pamamagitan ng pagtakbo sa baybayin. Medyo malakas ang agos at nauwi si Sasha sa pagbagsak sa talon, kaya nabalingtad ang kanyang kayak. Matapos ang ilang pagsisikap na tanggalin ang harness, kinuha ni Sasha ang kanyang bag at lumangoy sa pinakamalapit na lupain habang lumulutang ang kanyang kayak palayo. Dahil medyo mabigat ang basang jacket, inalis ito ni Sasha at nagsimulang tumakbo muli. Habang tumatawid siya sa kagubatan, narinig niya ang isang pamilyang nag-uusap at agad niya silang hinanap, ngunit may nakita siyang teleponong nagpi-play ng video. Ipinapakita nito si Ben na bumabati sa isa sa mga pamilyang napatay niya. Bigla, isang palaso ang lumipad malapit kay Sasha na naiwasan niya sa tamang oras at nagtago sa likod ng mga bato. Nang lumitaw si Ben sa itaas niya, tumakbo siya ulit at nagkaroon ng habulan. Patuloy siyang pinaputukan ni Ben ng mga palaso at naiwasan silang lahat ni Sasha, ngunit nagawa pa rin ng isa na hiwain ang kanyang binti. Kalaunan, isang palaso ang tumama sa kanyang bag at bumagsak siya, dahilan para gumulong siya pababa ng burol at dumulas mula sa bangin hanggang sa mahulog siya sa ilog. Sinubukan ni Sasha na lumangoy, ngunit masyadong malakas ang agos at hinila siya sa mga kanyan. Sa pamamagitan ng paghawak sa mga bato, narating niya ang kalmadong lawa sa tabi ng talon at bumalik sa lupa. Pagkatapos, tiningnan niya ang telepono ng pamilya, ngunit nasira ito ng pagkahulog. Sa loob ng bag, nakakita siya ng merienda at tubig, at inubos ang mga ito. Natagpuan din niya ang kanyang pepper spray at nilagay ito sa pinakamalapit na bulsa. Pagkatapos, tumakbo si Sasha sa mga kanyan, ngunit wala siyang makitang kahit isang bukas na daan, kaya ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pag-akyat upang makaakyat. Pagkatapos ng ilang mapanganib na galaw, nakarating siya sa tuktok at humanga sa tanawin ng buong lugar. Gamit ang kanyang binocular, napansin niya na ang bangka ni Ben ay malapit pa rin sa daan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang huni ni Ben sa pangangaso at nakita niya itong paakyat sa burol. Tumigil pa nga ang lalaki para ngumiti sa kanya. Agad na bumaba si Sasha sa kanyan at nagtago sa ilalim ng bato, hindi gumalaw ng ilang segundo habang sumisilip si Ben sa loob. Dahil hindi niya ito nakita, umalis siya at lumabas si Sasha para tumakbo muli. Nang makahanap siya ng ligtas na lugar, kinuha ni Sasha ang kanyang binocular at natuklasan na si Ben ay malapit sa kanyang bangka. Habang nakikinig ng musika, patuloy siyang tumatalon sa tubig nang walang damit. Nagpa siya si Sasha na pumunta rin sa ilog at maingat na lumangoy sa ilalim ng tubig hanggang sa makarating siya sa bangka. Nagtago sa likod nito, sinubukan niyang tanggalin ito ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos, sinubukan niyang kunin ang kabilang dulo ng lubid, ngunit aksidenteng natapakan niya ang isang pambitag ng oso na nagpabagsak sa kanya. Narinig ni Ben ang kanyang sigaw at nagmadaling magbihis bago hinila ang kadena para simulang hilahin pabalik sa lupa si Sasha. Nang magkalapit sila, ginamit ni Sasha ang pepper spray sa mukha nito, kaya lumusong si Ben sa tubig para hugasan ito. Sinubukan ni Sasha na hilahin ang kadena mula sa bato, ngunit na-stuck ito. Nang akmang hahawakan na niya ang pana, hinila muli ni Ben ang kadena. Inihanda ni Sasha ang kanyang pepper spray, ngunit kinuha ni Ben ang kanyang pana at pinilit siyang ihulog ito. Matapos palayain si Sasha mula sa bitag, ibinitin siya ni Ben sa isang puno, tinawag ang buong pangangasong ito bilang ritual. Pagkatapos ay nanguha siya ng ilang prutas at halaman para pakainin siya, ngunit kumakain si Sasha ng may pag-aalinlangan. Dahil sa inis sa kanyang ugali, hinila ni Ben ang kadena para pahirapan siya. Nang gabing iyon, nagsimulang umulan. Nanatili si Ben sa kanyang tent, ngunit naiwan si Sasha sa ilalim ng puno. Ipinaliwanag niya na napakahalaga ng mga ritual dahil ipinapaalala nito sa mga tao kung sino sila. Iniisip din niya na ang pagtitiis ng sakit ay bahagi ng paglaki at binanggit ang isang tribo na nagpapatalim ng sarili nilang mga ngipin hanggang sa matutulis na dulo. Kinabukasan, pinusasan ni Ben si Sasha at itinali sa bangka para dalhin siya palayo, ngunit hindi niya sinabi kung saan sila pupunta. Isiniwalat niya na nakuha niya ang pangalan nito mula sa opisina ng ranger at nagsaliksik siya, kaya alam niyang patay na si Tommy. Naisip ni Ben na kakaiba na ang isang bihasang tulad ni Tommy ay nahulog, sinusubukang ipahiwatig na si Sasha ang nasa likod ng kanyang pagkamatay. Sa sandaling iyon, napansin ni Sasha ang isang bakal na nakatago sa ilalim ng ilang lubid at sinubukang kunin ito, ngunit agad siyang itinulak ni Ben palabas ng bangka. Sinubukan ni Sasha na lumangoy palayo, gayunpaman, patuloy na nagsasagwan si Ben at hinila siya ng kadena sa ilog. Patuloy siyang itinutulak ng malakas na agos sa ilalim ng tubig, ngunit nagawa niyang manatiling nakalutang ng sapat na katagalan upang mabuhay hanggang sa makarating sila sa baybayin.
Sa tuktok ng isang bangin, kumuha si Ben ng ilang gamit sa pag-akyat at pinasuot din si Sasha ng harness. Maingat silang bumaba sa isang kuweba. Pagkatapos ay tinahak nila ang isang landas sa kailaliman ng kuweba, kung saan nagimbal si Sasha nang makita ang dalawang nakabigting katawan. Ayon kay Ben, naniniwala ang ilang tribo na para makuha ang espiritu ng kanilang biktima, kailangan nilang kainin ang atay nito. Sinabi rin niya kay Sasha na ang pamilya mula sa video ay hindi lumaban, ibinunyag ang mga patay na bata sa lupa. Nang sabihin niyang walang nasasayang, napansin ni Sasha ang mga piraso ng laman na hinahayaang matuyo at napagtanto niyang gumagawa siya ng beef jerky mula sa mga katawan ng tao. Nataranta si Sasha at sinubukang tumakbo, ngunit hinila ni Ben ang kadena para makapasok siya at inalis ang kanyang sapatos, sinabihan siyang magpahinga. Pagkatapos ay tinanong ni Sasha kung may problema siya, kaya nagteorya si Sasha na may mga taong nanakit sa kanya at sinubukang mag-alok ng pakikiramay. Bigla, binunot ni Ben ang kanyang mga peking ngipin na nagpapakita na ang kanyang mga tunay ay matutulis. Ipinasok niya ang mga daliri ni Sasha sa kanyang bibig para maramdaman niya ang mga ito at nang hilingin niya sa kanya na tumigil, tumakbo ito palayo. Dahil hindi alam ang gagawin, lumingon-lingon si Sasha at nakakita ng maleta na may mga lumang gamit, kabilang ang isang larawan ng maliit na Ben kasama ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, bumalik si Ben at kinalagkad siya papasok sa kuweba, kung saan gumamit siya ng isang aparato para ibitin ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang bariles ng gawang bahay na asin na tinawag itong perpektong pampalambot. Nang magtanong si Sasha tungkol sa larawan, sinabi ni Ben sa kanya na ang kanyang ina ang unang taong kinain niya, kaya ngayon ay lagi na niya itong kasama. Niyakap niya si Sasha, sinabing pananatilihin din niya ito kasama siya. Matapos siyang insultuhin, kinagat ni Sasha ang isang bahagi ng kanyang tainga at ibinalot ang mga binti sa kanya. Nagpumigla si Ben hanggang sa makalaya siya, dahilan para matanggal ang kadena mula sa aparato at nahulog si Sasha. Nang subukan niyang tumakas, hinawakan ni Ben ang t-shirt nito, ngunit napunit rin ito at nagsimula siyang tumakbo. Sinubukan ni Ben na hawakan ng kadena, gayunpaman, hinila ito ni Sasha mula sa kanyang kamay at tumalon sa ilog. Agad na tumalon si Ben sa galit at muling hinawakan ng kadena para ikabit ito sa kanyang harness. Hinila sila pareho ng agos pababa sa talon at papunta sa mabilis na agos, kung saan ang kadena ay naipit sa isang bato. Agad din itong bumitaw dahil sa bigat ng kanilang mga katawan at muling hinila ng agos ang dalawa pababa, dahilan para tumama ang ulo ni Ben at mawala ng malay. Ngayon, ang kadena ay naipit sa isang sanga sa ilalim ng tubig, kaya sinubukan ni Sasha na tanggalin ito sa harness ni Ben. Sa kasamaang palad, hindi niya magawa, kaya iginalaw niya ang kadena at lumangoy paakyat sa tubig kasama si Ben. Pagkatapos, dumampot siya ng bato at sinubukang baliin ang kadena ngunit hindi nagtagumpay. Sa sandaling iyon, nagising si Ben, kaya tumakbo si Sasha para itulak siya sa ilalim ng tubig upang subukang lunurin siya. Dahil mas malakas si Ben, nagawa niyang muling lumutang, kaya sinimulan siyang sakalin ni Sasha gamit ang kadena. Itinumbas siya ni Ben at pinalapit siya gamit ang kadena. Pagkatapos, umupo siya sa kanya para sakalin siya bilang ganti. Ilang minuto lamang na nagpumigla si Sasha bago nanghina ang kanyang katawan at ang pagkakita sa kanyang mukha na puno ng paghihirap ay nagpaalala kay Ben sa kanyang ina, dahilan para mabitawan niya ito. Agad na sinamantala ni Sasha ang pagkakataon para suntukin siya at hinawakan ng bato para paulit-ulit na ihampas ito sa kanyang binti. Tumugon si Ben sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang mukha na dumurog sa kanyang ilong. Nang hiwain ni Ben ang kanyang pantalon gamit ang pocket knife, natuklasan niyang nabali rin ang kanyang binti. Sa sumunod na ilang oras, wala silang nagawa kundi magpahinga sa buhangin habang tinitiis ang sakit. Kalaunan, sumapit ang gabi at isiniwalat ni Sasha na nalulumbay siya sa dilim. Ikinwento niya kay Ben ang nangyari kay Tommy at umiyak habang ipinapaliwanag kung gaano siya nakukonsensya dahil hindi niya kailanman malalaman kung buhay pa ito noong pinakawalan niya ito. Inamin niyang dapat sana ay nakinig siya sa halip na nagpilit. Kinabukasan, napansin ni Sasha na nabubulok na ang sugat ni Ben. Nagtanong siya tungkol sa daanan sa kagubatan at sinabi ni Ben na 12 araw itong paglalakad, kaya napagpasyahan ni Sasha na dapat silang umakyat na lang. Naisip ni Ben na kalokohan yun, ngunit iginiit niya na kung hindi nila gagawin, mamamatay siya sa impeksyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ibinigay ni Ben sa kanya ang harness para mapangunahan niya ang pag-akyat. Nangako siyang palalayain siya sa tuktok, ngunit kung susubukan siyang itulak habang umaakyat sila, ilalaglag siya nito kasama niya. Pagkatapos ay tuluyan na niyang tinanggal ang kanyang posas. Inayos at itinali ni Sasha ang lahat ng lubid na lumikha ng pampalakas para sa kanyang nabaling binti. Nagsimula na ang pag-akyat at muli, pinatunayan ni Sasha na mayroon siyang mahusay na kasanayan kahit nakayapak. Nang mawala si Ben sa paningin, sinubukan niyang tanggalin ang harness, ngunit napansin ni Ben ang paggalaw ng kanyang braso at agad na hinila ang mga lubid para matumba siya. Sinipa ni Sasha ang nabali niyang binti bilang parusa, sinabing inaayos lamang niya ang harness. Habang nagpapatuloy ang pag-akyat, napaisip si Ben kung ang pagkahulog ni Tommy ay parang nahuhulog, ngunit tumanggi si Sasha na sumagot. Kalaunan, narating niya ang isang nakaungos na bato at itinali ang mga lubid sa isang maliit na puno. Pagkatapos, sinimulan niyang tanggalin ang harness, kaya hinila muli ni Ben ang lubid para ilaglag siya. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang kumapit sa puno. Kaya, nauwi ang paghila ni Ben sa pagtanggal ng harness. Ngayon ay maaari nang umakyat muli si Sasha sa nakaungos na bato at tanggalin ang mga lubid, hinayaan si Ben na mahulog sa kanyang kamatayan.
Kahit wala siyang kagamitan, patuloy pa rin si Sasha sa pag-akyat, gumagawa ng mga mapanganib na galaw at ilang beses na dumulas. Gayunpaman, hindi siya sumuko at nakabawi mula sa bawat pagkakamali hanggang sa wakas ay nakarating siya sa tuktok. Humiga siya upang magpahinga at tumawa dahil sa ginhawa, ngunit hindi nagtagal ay nauwi ito sa pag-iyak. Pagkatapos ay naglakad siya ng ilang oras at narating ang kalsada sa gabi, kung saan sa wakas ay nakita siya ng isang kotse at iniligtas siya. Pumayag ang driver na ibalik siya sa kanyang sasakyan. Kinaumagahan, bumalik si Sasha sa reception at sinabi sa ranger kung saan matatagpuan ang lahat ng nawawalang tao. Maya-maya, kinuha ng mga awtoridad ang lahat ng mga bangkay at lumabas sa balita ang insidente. Nang payagan si Sasha na umalis, pumunta siya sa dalampasigan at hinalikan ng kompas ni Tommy bago ito itinapon sa dagat. Sa wakas ay pinalaya ang sarili mula sa pagkakasala. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.